May kukwento lang po ako na isang misteryosong pangyayari na naranasan ko ilang taon na rin ang nakakaraan. Ang pangalan ko po ay Kyle at ang ikukwento ko ay nangyari sa akin at sa kababata kong si Marlene. Magkaklase at magkapitbahay kami ni Marlene noong mga bata pa kami. Grade 3 yata kami nung mangyari itong kakaibang insidente sa bahay nila. Sabay kaming umuwi ni Marlene at dalawa pang kapitbahay na kapwa estudyante rin doon sa public elementary school kung saan kami pumapasok. Lunch break na noon at dahil wala akong baon na pananghalian ay umuwi ako sa bahay namin. Bago makarating sa bahay namin ay mauuna yung bahay nila Marlene. Walang tao sa kanila dahil yung mga magulang niya ay parehong nagtatrabaho. Tapos yung mga kapatid naman niya ay may baon na pera at sa school na lang kumakain. Ganon din naman si Marlene, pero nung araw na yon ay naisipan niyang umuwi sa bahay nila dahil may kung ano ba siyang kukunin. Sabi niya hintayin ko siya sa labas ng bahay nila dahil may kukunin nga lang siya. Sasama raw siya sa akin sa bahay namin para makitambay dahil ayaw niyang mag-isa sa bahay nila. Pumayag naman ako. Naupo lang ako sa terrace nila habang hinihintay si Marlene. May itaas yung bahay ni na Marlene pero hindi siya totally second floor. Elevated lang yon ng konti. Tapos yun ang kwarto nila. Salamin yung mga bintana nila at may grills na bakal. Habang nakatingin sa bintana nila, biglang may humawi sa kortina noon at bumukas yung salamin. Sumilip mula sa loob ang isang marungis na babae. Napatayo ako tapos kinabahan. Sabay tinawag ko si Marlene. Lumingon sa akin yung babae at kinawayan ako. Tawag ako ng tawag kay Marlene. Nasagot lang naman ang sagot ng, "Teka lang." Sinenyasan ako ng babae na huwag maingay. At ako naman si bata pa nga noon ay tumahimik lang. Pinapalapit niya ako pero hindi ako lumapit. Hinding-hindi ko malilimutan yung sinabi noong babae. Siya raw si Marlene, nakababata ko. Tulungan ko raw siya na makalabas ng bahay nila nang hindi nakikita ng batang Marlene para makauwi na siya sa kanila. Nakatingin lang ako roon sa babae at hindi ko magets ang sinasabi niya. Hanggang sa lumabas na nga ng bahay si Marlene, nakababata ako at biglang nagsara ng bintana yung babae. Sa lakas ng pagkakasara ay napalingon doon si Marlene. Sinabi ko sa kanya yung nakita ko at natakot kami pareho. Nakiusap kami sa isang kapitbahay kung pwedeng pakitignan kung may taong ang nakapasok sa bahay ni na Marlene. Pero nung i-check nga ng kapitbahay yung bawat kwarto sa bahay nila, ay wala namang nakita. Sabi ni Marlene ay niloloko ko lang siya. Pero paninindigan ko talaga hanggang sa mga oras na ito na totoo ang mga nakita at narinig ko. Fast forward 2018. Nawalan na ako ng komunikasyon niyan kay Marlene. Lumipat kasi kami ng bahay noong nasa high school na ako at nawalan na rin ako ng balita sa mga kaklase ko noong elementary. Nabalitaan ko lang sa Facebook ang tungkol kay Marlene. May ka-mutual friend kami at shinare ng friend na yon ang tungkol sa nangyari kay Marlene. Nawawala raw si Marlene matapos sumama sa Amerikanong boyfriend na nakilala niya sa Facebook. At nung istalk ko yung account ni Marlene na nakatag, ay namukaan ko agad yung pictures niya bilang yung babaeng nakita ko noon sa bahay nila. Kamukhang kamukha talaga niya, pati tabas ng buhok at kulay noon na mamula-mula. Ang nangyari daw ay nasilaw si Marlene sa mga kwento noong Amerikano na isa raw itong engineer sa Amerika. May inaaral daw na kung ano ba ang makakatulong sa teknolohiya at kung ano-ano pa. Akala raw ni Marlene ay naka-jackpot na siya ng mayaman na boyfriend. Kaso ayun nga, isang buwan pagkatapos niyang sumama rito ay nawala na nga siya at hindi makontak ng mga magulang niya. Ito ngayon ang iniisip ko bilang mahilig din akong magbasa ng mga conspiracy theory. Totoo kayang si Marlene nga ang nakita ko noon? May kinalaman kaya ang pinag-aaralan ng boyfriend niya sa pagkawala ni Marlene? At kung nawala nga siya, naroon kaya siya sa panahon na mga bata pa kami? 6 na taon nang nawawala si Marlene, Sir Neb. Wala pa rin yatang balita sa kinaroroonan niya hanggang ngayon.
Pati yung boyfriend niya ay hindi na mahagilap ng pamilya niya. Good evening Pinoy Creepypasta. Feeling ko pasok ito sa Glitch in the Matrix. Kung hindi man ay baka sa Tales of Suspense. Hello po Sir Neb. Tawagin niyo po akong Gail. Share ko lang sana ang misteryosong dahilan ng pagpapatiwakal ng pinsan kong pakitago na lang natin sa pangalang Justin bilang respeto na rin sa kanya. Magulo yung angkan namin sa totoo lang. Hindi ako nagmamalinis kahit na nakakahiyang aminin na sabihin na nating kami yung tinatawag na angkan ng malalandi. Marami sa amin ang nakarami na ng asawa at anak sa iba't ibang babae o lalaki. May mga nagsasabi pa nga na angkan daw kami ng mga kuneho. Kung alam nyo ang ibig kong sabihin. Aaminin ko na kahit ako ay may anak sa ibang lalaki bago ako nakapag-asawa ngayon. Anyways, kaya ko lang naman nabanggit ang mga bagay na yan ay dahil sa aming magpipinsan ay si Justin lang ang nakabali ng sumpa. Siya lang sa aming lahat ang hindi nagbilang ng babae at anak sa kung kani-kanino. Iisang babae lang ang minahal at pinakasalan niya. Akala nga namin siya na yung magpapasimula ng lahing matino sa angkan namin. Kaya lang ay hindi sila nagkaanak ng asawa niya. Paano ba naman kasi? Ilang buwan pa lang silang naikakasal ay nagpakamatay na nga si Justin. At ang dahilan niya ay sobrang labo. Nagdi-dinner daw sina Justin noon sa bahay ng mga magulang niya. Nagkukwentuhan sila at nagtatawanan pa nga. Tapos ito raw si Justin habang umiinom ng tubig ay napaubo. Pagkatapos ay nandilat ang mga mata. Ang akala ng misis niya ay simpleng nasa mid lang siya. Pero bigla raw tumayo si Justin at tinignan silang lahat na parang takot na takot. Hinawakan ang buong katawan niya tapos sinampal-sampal ang sarili. Litong-lito raw sila sa inasal ni Justin dahil ultimo kalendaryo at relo ay tinitignan niya para daw natataranta na hindi maintindihan. Nung kumalma siya ay kinuwento na may nangyari daw na hindi niya maipaliwanag. Ang haba raw ng kwento ni Justin na nagmula sa eksaktong oras noong nagdi-dinner sila. Bali pala 2022 sila naghahapunan. Tapos ang sabi ni Justin ay 2036 na raw. Nagkaroon sila ng 3 anak ng asawa niya at 11 years old na ang panganay nila na lalaki. Lalaki rin daw ang sumunod at babae ang bunso. May negosyo raw sila na lumihan at tindahan ng cellphone sa mall. Meron pa raw babae na nanglalandi kay Justin pero hindi nito pinapansin hanggang sa sumuko na lang yung babae na yon. Sir Neb, ang haba ng kwento ni Justin. Pati raw kaming mga pinsan ay nabanggit pa niya kung ano ang nangyari. Tapos sa bandang dulo ay sinabi ni Justin na naaksidente raw ito sa kotse. Ramdam na ramdam daw niya kung paano bumaon yung manibela sa dibdib niya at kung paano sumambulat sa mukha niya yung salamin ng kotse. Pakunti raw ng pakunti yung paghinga niya hanggang sa hindi na siya humihinga ng tuluyan. Pero naririnig pa niya yung sigawan ng mga tao sa paligid. Nung magmulat daw siya ay ayun at umiinom na nga siya ng tubig at nagbalik sa 2022. Walang makapagpaliwanag sa naranasan ni Justin na parang preview ng mahigit 1 dekada ng buhay niya sa loob lang ng ilang segundo. Nagbago ang pamumuhay niya pagkatapos noon. Naging tahimik at laging may malalim na iniisip. Madalas ko nga siyang makita noon na nakatulala sa kawalan at naluluha. Tinry pa ni na tito na ipatingin siya sa psychiatrist. Naggamot pa nga raw siya noon ng para sa may schizophrenia. Kaso wala rin. Talagang hindi na bumalik sa dati si Justin. Napabayaan niya yung trabaho niya, pati yung relasyon nila ng misis niya. Bumagsak sila sa depression at ang sabi ng asawa niya ay parati pa rin kinukwento ni Justin ang mga bagay na naranasan daw niya. Naniniwala si Justin na nakapag-time travel siya at bumalik lang siya sa panahong ito para ma-reincarnate. Tumagal din ang 7 buwan ang pagtitiis ni Justin hanggang sa isang araw ay hindi na siya gumising. Uminom pala ng lason sa daga. Meron siyang sulat
At binanggit doon ni Justin na hindi na niya alam kung alin ang totoo sa hindi. Pakiramdam daw niya ay hindi siya nabibilang sa panahong ito. Para daw may nawawala sa kanya at namimiss na niya yung mga anak niya. Sayang talaga yon si Justin, Sir Neb. Ang ayos sana ng buhay niya at naikukumpara pa kami ng mga magulang namin sa kanya. Tapos ganoon lang ang nangyari. Maraming nagsasabi na nabaliw lang daw si Justin. Pero nung nakita niyo siya nung mga panahon na yon, mapapaisip ka. Kasi yung itsura niya, siguradong sigurado siya na hindi talaga siya nabibilang sa panahong ito. Gabriel ang pangalan ko. Magbabahagi lang ako ng story na nangyari matagal na rin ang nakakalipas. High school ako noon, second year. Wala pang K-12 noon at yung school namin lumang-luma pa. Karamihan sa mga classroom, mas matanda pa sa lolo ko. Noong nag-aaral pa ako, hanggang 4:30 ng hapon ang pasok namin. Mula Monday hanggang Thursday, pare-pareho lang ang schedule ng mga subject namin. Pero iba kapag Friday kasi may TLE kami. Isa yon sa pinaka-boring na subject namin. Kasi kahit yung teacher namin, sobrang boring. Kung pwede nga lang na umabsent kaso hindi pwede. Last subject pa naman namin yung TLE sa hapon ng Friday. Yung classroom na yon ay malapit sa dulo ng school. May mga puno dun at kapag naglakad ka pa ng ilang metro ay may malalim na bangin na puro mga puno at halaman din ang matatagpuan. Walang naglalakad-lakad sa parting yon ng school kasi ang daming ahas na matatagpuan doon. Minsan nga kahit sa loob ng classroom meron, mga kobra at sawa. First time namin na pumasok sa TLE, nangyari agad yung masasabi kong time glitch. Ako yung klase ng estudyante na tingin ng tingin sa orasan kasi uwing-uwi na ako nun. Hindi ako nakikinig sa teacher namin. Tingin ako ng tingin sa labas. Nung tumingin ako sa orasan, gumaan bigla yung puso ko. Kasi 4:15 na. 15 minutos na lang, makakalaya na kami sa sobrang boring na klase. Nagready na ako. Niligpit ko yung notebook at sinuot ko na yung bag ko. Naghintay ako at nung pakiramdam ko ay 15 minutos na, tumingin uli ako sa orasan. 4:15 pa rin ang oras. Hindi ko agad inisip na may mali. Ang unang pumasok sa isip ko, sira na yung orasan ng cellphone ko. Pero hindi. Gumagana naman ito ng maayos. Yung segundo tama naman. Tapos nagbago pa nga ito at naging 4:16. Naisip ko, excited lang siguro ako. Naghintay uli ako. Mas matagal. Alam kong matagal pa sa 15 minutos yung hinintay ko. Pagtingin ko 4:17 na. 1 minuto lang ang lumipas. Imposible yun, sabi ko. Kahit yung orasan sa likod ng classroom, 4:17 din ang nakalagay na oras. Naghintay uli ako. Lampas kalahating minuto. Nung tumingin ako sa orasan, 4:18. Doon ko naisip na may mali na sa classroom na yon. Pinilit ko na hindi na lang isipin ang nangyayari. Yung iba kong kasama parang hindi nila nararamdaman yung glitch sa oras. Siguro 1 oras pa ang lumipas sa pakiramdam ko bago natapos yung klase namin. Naulit pa yun ng ilang beses at pansin ko na nangyayari lang ang glitch tuwing unang Biyernes ng buwan. Hindi ko rin alam kung bakit. Nagtanong ako sa mga kaklase ko at sabi ng karamihan ay wala raw silang napapansin. Parang normal naman daw ang lahat. May isa lang na lumapit sa akin at sinabing aware din daw siya sa pagbagal bigla ng oras kapag nasa classroom kami. Third grading ay lumipat kami ng classroom. Giniba yung room na yon para palitan ng mga bagong ilalagay ng mga building. Huling beses na naranasan ko yung glitch ay nung minsang masugatan ako at dinala sa klinik. Dun sa dating classroom namin sa TLE, tinayo yung bagong klinik. Sakto rin na unang Biyernes ng buwan. Nahiga ako sa kama at sabi ng nurse ay hintayin ko raw siya mga 5 minutes. May gagawin lang daw siya saglit sa labas. 10:27 ang oras sa relo. Pumikit ako nun
at hinintay na lumipas ang mahabang oras. Kulang-kulang kalahating oras siguro. Pagdilat ko, 10:28 pa lang. Nangyayari na naman. Awa ng Diyos, yun na yung last. Tapos hindi na naulit. Sobrang interesting nung pangyayaring yun para sa akin, Sir Neb. Kasi dahil sa karanasan na yun, nalaman ko na sobrang dami pang bagay sa mundo ang hindi pa kayang ipaliwanag ng lahat ng kaalaman natin. Hindi ko alam kung nakakatakot o nakakatawa itong nangyari sa amin nito lang nakaraan. Pero sabi ng mga pamangkin ko na siyang mga original na tagapakinig ng inyong programa ay glitch in the matrix daw ang tawag dito. Magpapakilala muna ako. Ako pala si Achilles. Ilis na lang ang itawag niyo sa akin. Bagong subscriber niyo po ako. Sir Neb, gaya ng mga nabanggit ko ay mga pamangkin ko ang inyong listeners talaga. Naengganyo lang akong makinig sa inyo nung masabi nila na ang nangyaring ang misteryo sa amin ng tatay ko ay glitch in the matrix daw. Nung mapakinggan ko ang mga ganoon yung palabas, ay naisip kong, aba, siya nga. Parang may pagkakatulad nga sa kwento namin na hindi maipaliwanag. Pauwi na ako noon galing sa trabaho nung biglang tumawag ang tatay ko. Ang sabi niya sa akin ay tignan-tignan ko yung dinaraanan ko. Baka mapansin ko sa gilid-gilid yung isa niyang sweater. Nakawala yata dahil sa katangahan ni Bebong. Yung tinutukoy na sweater ni Tatay Sir Neb ay yung alaga niyang manok na panabong. Lahi yun at isa sa pinakamagaling niyang alaga. Sabungero nga pala yung tatay ko. At kahit hindi naman ako sabungero ay natutunan ko na rin ang lahi ng kanyang mga alaga. Sumagot naman ako at sabi ko sa kanya ay titignan ko. Hindi naman ako nabigo dahil nasa labas lang naman pala ng bakuran namin yung manok ni tatay. Nanunuka ng damo. Siyempre hinuli ko at tinawag si tatay. Kako nakita ko na yung manok niya. Bilang manok father nagmamadaling lumabas ng bahay si tatay. Pagkarinig sa salitang manok, parang gulat na gulat pa siya nung makita akong bit-bit yung alaga niya. Saan ko raw nahuli? Bakit daw nakawala? Mabuti at nakita ko agad. Pagkakuha ni tatay ay hinayaan ko na siya sa paborito niyang anak. Noong nagbibihis na ako, bigla niya akong tinawag at pinapunta sa kulungan ng mga manok. Hawak niya yung isang manok niya. Tapos may isa pang manok na nakadapo sa ibabaw ng silungan. Tinanong ako ni tatay kung saan ko napulot yung manok na binigay ko sa kanya. Kako nakita ko sa labas. Sabi ko pa, di ba tumawag siya para sabihin sa akin na nawawala yung alaga niya? Sir Neb, todo tanggi si tatay. Hindi raw siya tumatawag ng ganoon dahil wala naman siyang nawawalang alaga. Sino ka ako yung tatawag sa akin? Number naman niya yung gamit. Pinakita ni tatay yung cellphone niya para patunayan na hindi niya ako tinatawagan. Hindi techie ang tatay ko kaya hindi niya alam pakialaman yung mga logs niya sa cellphone. Nagtaka tuloy kami kung sino yung tumawag sa akin. Bukod pa roon ay naging dalawa pa yung manok niya. Magkamukha pa nga yung dalawa, pati sa pagkakapungos ng palong. Para bang clone. Hinayaan na lang namin at ang sabi ni tatay ay baka naliligaw lang yung manok na nakuha ko. Ibigay na lang daw namin sa maghahanap. Ilang araw ang nagdaan at may natanggap na naman akong tawag kay tatay. Kung ano yung sinabi niya sa akin noon tungkol sa manok na nawawala ay ganoong-ganoon mismo yung sinabi niya. Hindi ko na lang pinansin kasi na-realize ko na pinagtitripan ako ng tatay ko. Pero pagka uwi ko sa bahay kinahapunan ay ayun at nasa harap ng bakura ng walang yang manok. Kung paano ko siya nakita noon ay ganoon uli ang nakita ko. Hinuli ko tapos tinawag si tatay. Paglabas ni tatay ay busangot ang muka. Pero nung makita niya yung manok niyang alaga nagliwanag agad yung mukha niya. Pabuti raw at nakita ko na sa wakas. Tatanga-tanga raw yung kapatid kong si Bebong dahil nakita na raw pala nito na napingas ang tali ng manok ay hindi pa agad sinabi. Sinabi lang noong nawala na sa kulungan. Ang nakakapagtaka pa ay parehong nawala yung dalawang manok. Pero ayos lang kay tatay.
dahil ang mahalaga raw ay nahanap pa yung isa. Nung malaman ng mga pamangkin ko ang nangyari, ay sila ang nagsabi na glitch in the matrix nga raw ang nangyari. Baka raw nakalusot yung manok sa kung ano bang reality ang sinasabi nila, kaya napa-advance ang tawag ni tatay sa akin. Siguro raw ay hilong-hilo na sa kakahanap si tatay sa ibang universe. Pero dahil nawala na yung isa pang manok, baka nakabalik na raw ito. Sir Neb, shoutout kay Six Tokage na siyang pinagmula nitong nalaman ko tungkol sa Mandela Effect. Ako nga pala si Aljon. Facebook friends kami ni Six Tokage, kaya nababasa ko yung post niya. May nabanggit siya roon na may nabasa raw siya na nag-e-exist talaga ang multi-universe. At kagaya ng Marvel Universe, may iba't ibang bersyon sa bawat universe ang lahat ng tao. Ang bawat tao na yon ay nakararanas ng iba't ibang bagay. At kapag naka-experience ka ng Mandela Effect, ay isang katauhan mo sa multi-universe ang namatay. At ang mga memorya ng katauhan mong yun ay lumipat sa iyo, kaya nagtataka ka sa mga bagay sa paligid mo na sa palagay mo ay biglang nagbago. Pasensya na po kung hindi ako magaling mag-explain. Hayaan yung ikwento ko na lang ang karanasan ko na sa palagay ko ay may kaugnayan sa teoryang yan. Noon ay nagtatrabaho ako bilang isang security guard sa isang pabrika. Isang araw may nag-away na mga lalaki at syempre pa ay umawat ako. Maghahampasan na sila noon ng tubo at kamuntik pa akong mahampas sa ulo kung hindi lang mabilis-bilis din ang mga kamay ko na nahagip ang tubo na yon. Naawat naman sila at ako naman ay bumalik na sa trabaho. Kinagabihan habang nag-i-scroll sa Facebook ay napatanga ako sa isang post na tungkol sa Disneyland. Ang pagkakaalala ko kasi, ang spelling ng Disneyland ay magkahiwalay ang Disney at Land. Tapos yun pala ay magkarugtong yun. Sinarili ko na lang ang bagay na yon dahil baka nagkakamali lang ako. Pero magkahiwalay na words talaga yon sa alaala ko. Isa pang pangyayari ay magre-report naman ako noon sa agency namin. Habang nakatambay sa opisina kasama ang ilan pang gwardya na nagre-report, biglang nahulog yung baril ng isang nakaunipormeng gwardya. Pagbagsak noon ay pumutok at ang tinamaan ay ang halamang nakaplorera sa may gilid. Hindi ko naman katabi yung halaman. May isang depare ng layo pero nakakapangilabot pa rin. Kamuntik na ako. Ewan ko lang kung anong nangyari doon sa gwardya na yon. Pero alam kong mapaparusahan siya dahil hindi naka-safety ang baril niya. Nung araw din na yon, pag uwi ko sa bahay, may dala akong karne. Kako sa asawa ko ay magluto naman siya ng adobo. Habang naghihiwa ang misis ko, ay nakatabi ako sa kanya sa lababo at kinukwento ko yung nangyari sa opisina. At habang nagkukwento ay nakatutok yung paningin ko sa sangkalan na gamit niya. Nagtataka ako kung bakit walang itim na guhit sa palibot yung sangkalan. Kako ay kung bago ba yung gamit niya dahil wala nga yung itim na guhit. Pero nagtaka lang siya. At ang sabi ay wala naman talagang itim na guhit yung sangkalan namin. Hindi na lang ako kumibo. Pero sa isip ko ay litong-lito ako. Dahil sa pagkakaalala ko ay may guhit na itim sa palibot yung sangkalan namin. Fast forward, ayun nga at nabasa ko yung post ni Six Tokage. At doon ako napaisip sa mga Mandela Effect pala na nangyari sa akin. Naisip ko na posible nga na dalawang version ko na ang namatay sa ibang universe. Kaya dalawang ulit na akong na Mandela Effect. Kagaya noong sa Disneyland. Baka nga sa ibang universe ay magkahiwalay ang Disney at Land. At lumipat sa akin ang kaisipan ng version ko sa universe na yon nang siya ay namatay sa pagkakahampas ng tubo sa ulo ng mga empleyado sa pabrika na nag-aaway. At yung isa ko pang version kung saan ang sangkalan nila sa bahay ay may itim na guhit sa gilid. Malamang ay natamaan ng bala ng baril na bumagsak sa opisina nila. Sa totoo lang ay hindi ako pinatulog sa isiping yan sa loob ng ilang araw. Hanggang sa napansin ko na hindi na ako makapag-focus sa trabaho. Natatakot na ako dahil dalawang ulit na akong kamuntikang madisgrasya
dahil sa pagiging security guard. Tapos napaisip pa nga ako na baka nga may version ko sa multi-universe na tuluyang namatay dahil sa mga pangyayaring nalusutan ko. Kalauna na nag-resign ako at piniling magnegosyo na lang. Naisip ko rin kasi na sadyang delikado nga ang pagiging sekyo. Ilang taon na rin akong nagtitinda ng siomai. Mahirap pero at least wala na akong nararanasan na Mandela effect. Mukhang wala ng version ko sa multi-universe ang namamatay. Magandang araw po Sir Neb. Salamat po sa pag-accept sa akin sa Facebook. Share ko lang po yung glitch in the Matrix na nakukwento sa akin ng pinsan ko na nakabase sa US. Tawagin na lang natin siya sa palayaw niyang Nika. Sabi ni Nika, may kilalang lugar daw doon na pinag-istayan niyang lugar sa Maine kung saan napakakapal ng fog. Ang Mistake Island. Hindi sa mismong Mistake Island naninirahan si Nika, kundi malapit doon. May nalaman daw siyang kwento tungkol doon na pinaniniwala ang portal sa ibang dimensyon ang lugar na yon. Kwento raw ng kaibigan ni Nika na si Jenny. Sobrang kapal ng fog sa Mistake Island. Minsan daw na bumisita sina Jenny at mga kaibigan niya ay sunod-sunod ang naririnig nilang foghorn dahil makapal pa sa makapal yung fog at nagwa-warning sa mga paparating na bangka yung pinaka-lighthouse. Ang ganda-ganda raw sana ng isla dahil para silang nasa enchanted na lugar. Kaya lang ay may nakita di umano si Jenny doon sa fog na nagpakilabot sa kanila. Sa loob daw ng fog ay nakita nila Jenny ang kanilang mga sarili na nakatingin din sa kanila at parang takot na takot. Ang pinagkaiba lang ay mistulang gubat ang setting ng imahe ni na Jenny sa fog. Natulala raw si Jenny habang minamasdang mabuti ang imahe niya na maluha-luha. Hanggang sa napansin niya na tulala na rin yung mga kasama niya at parang natakot na rin. Dali-dali na silang umalis sa kinapupwestuhang bato at bumalik na sa kanilang inn. Doon pinagkwentuhan ni na Jenny ang kanilang nakita at lahat sila ay natakot dahil lang naisip nila ay baka skin changer daw ang kanilang nakita o doppelganger. Ilang buwan ang nagdaan, nakalimutan na nila Jenny ang nangyari sa Mistake Island. Nagkayayaan naman daw mag-camping sina Jenny at mga kaibigan niya. Yung parehong mga kaibigan na kasama rin sa Mistake Island. Nag-camping sila sa Hidden Valley. Basta isang compound sa Maine. Safe naman daw roon kahit na gumabi. Wala namang bears o wolves na mang-aatake. Pero noong gabi na nga at nakatambay sila sa labas ng yurt na tutulugan nila, ay nakadama raw sila ng pagkailang. Nagpipicture pa raw sina Jenny noon. Nakasetup sa tripod yung camera nila nung makaramdam sila na parang may nagmamasid sa kanila sa harapan. Para daw may nanonood sa kanila pero wala silang makita dahil sa dilim. Nailang at natakot na raw sila kaya nagsipasok na sila sa loob pagkatapos kunin yung camera nila na nakakaisang shot pa lang. Kinaumagahan na nila na check yung camera dahil natahimik na raw sila buong magdamag. Naalala raw nila bigla yung naranasan nila sa Mistake Island na nakita nila yung mga sarili nila. At doon nila na-realize na ang nakita nila sa Mistake Island ay ang mga sarili nila sa Hidden Valley. Tinignan nila yung picture na na-capture ng kanilang camera at doon nga nila nasigurado na tama ang kanilang naisip. Yung kuha nila sa camera, pati yung naaalala nilang imahe na nakita nila noon sa Mistake Island ay parehong pareho. Yung mga suot nilang damit, pati yung takot sa mukha nila, kuhang-kuha. Ang sabi raw ni Jenny kay Nika, hindi nila maubos maisip kung papanong para bang na-predict ng fog ng Mistake Island na magka-camping sila ilang buwan pagkaraan na bumisita sila sa isla. At ang nakakapangilabot pa raw, naisip ni na Jenny na maaaring ang nadarama nilang nagmamasid sa kanila sa camp ay sila lang din noong nasa isla sila. Kumbaga,
nagkaroon ng bintana sa magkaibang lugar, petsa at oras. Sabi ni Nika, marami na siyang natanong na locals ng Maine tungkol sa Mistake Island at hindi lang si Jenny ang may kakaibang karanasan doon. Pero yung iba ay parang mga ghost story na ang kwento, hindi kagaya nung kila Jenny na talagang kakaiba. Sir Neb, maiksi lang itong isishare ko at sana ay mapansin nyo. Medyo babaguhin ko lang yung ibang detalye rito kasi personal na bagay ito. Hindi ito tungkol sa multo, aswang, maligno o mangkukulam. Maniniwala sana ako na nagkataon lang ang pangyayaring ito. Ang kaso ay halos ilang buwan bago ko napansin ang pagkakamaling ito. Short backstory po muna. Kinailangan kong bumili ng bagong cellphone dahil na-snatch yung gamit ko. Mabuti at napatanggal ko agad sa Metrobank at Gcash ang account ko doon. So anyway, napilitan akong mangutang para bumili ng bagong cellphone at SIM. Yung SIM nga pala na nabili ko ay 589 ang last 3 digits. Pina-register ko na yan kay ating nabilhan ko. Tinago ko yung pinagkabitan ng SIM card. Sinave ang number ko at kinabisado. Gumawa na rin ako ng bagong Gcash. Weekly ako naglo-load ng gusto kong promo. Nagte-text at tumatawag sa mga katrabaho, kaibigan at kamag-anak. Gumagamit ng Gcash gamit ang number na 589 ang last digits. Wala namang problema. Hanggang sa nakita ko ulit yung card na pinagkabitan ng SIM. Nanlaki yung mga mata ko. Kasi imbis na 589 ang last 3 digits noon, ay naging 075. Tama ang mga naunang number pero iba ang dulo. Tinawagan ko yung number pero hindi matawagan. Ginamit ko yung cellphone ng nanay ko at namangha ako dahil nag-ring ang cellphone ko. Paano nangyari yun? 589 nga ang last 3 digits ng SIM noon. Ang ginawa ko ay tinawagan ko naman yung may 589 ang dulong number. Ayaw nang pumasok ng tawag. Incomplete number daw. Nalito na ako, kaya kung sino-sino na ang inabala ko. Tinanong ko pati yung mga kapatid ko kung ano yung nakasave kong number sa kanila. Yun nga raw 589 ang huli. Pinatawagan ko yung number na yun. Nag-ring yung cellphone ko. Sunod ay pinatawagan ko yung 079 ang huli. Nag-ring din ang cellphone ko. Sabi nila baka dual SIM ang gamit ko. Oo nga, dual SIM ang cellphone ko. Pero ibang number at network ang isa kong gamit na natatawagan din naman. Nung pinatry ko ulit sa mga kapatid ko na tawagan yung 589 ay hindi na nila matawagan. Incomplete na rin daw. Nagtry akong magpapasa sa kanila ng Gcash ng piso lang doon sa 589. Nabawasan sila ng piso pero walang pumasok na Gcash. Noong doon sa 079 sila nagpasa ng piso ay tsaka naka-receive ng piso ang Gcash ko at bumalik ang unang piso na nabawas sa kanila. Takang-taka kami. Halos mag-iisang taon ko nang gamit yung 589. Ultimo sa Gcash ay yun ang gamit ko at wala namang problema. Pero mula nang lumabas yung 079 para bang nawala yung 589. Hindi na yun matawagan. Hindi naka-receive ng text at mapasahan ng Gcash. Gusto ko nga sanang magtanong sa service provider ko kung paano nangyari ang ganoon. Pero sa palagay ko, hindi rin nila papansinin. Nagtataka lang talaga ako. Kung hindi ko siguro nakita yung 079 na nakasulat sa lalagyan ng SIM, baka hanggang ngayon gumagana pa yung 589. Hi Sir Neb at sa lahat ng nakikinig sa Pinoy Creepypasta. Ang pangalan ko po ay Billy. Sana mapili nyo itong kwento ko para sa inyong mga pinalalabas sa inyong channel. Nitong July lang ako nagsimulang makinig sa inyong channel at unti-unti kong binabalikan yung mga horror stories nyo. May napanood ako na talaga namang tumatak sa akin at napaisip ako na baka posibleng ganoon din ang kaso ng hiwagang nangyari sa akin. Yun bang Glitch in the Matrix series nyo
Alam nyo kasi Sir Neb, hindi naman ako lapitin ng mga maligno, multo o aswang. Wala akong maiko-contribute na kwentong ganyan. Tagapakinig lang talaga ako. Pero kung yung tungkol sa glitch in the matrix nga, mukhang meron akong entry. Kaya ito nga at ikukwento ko sana. Grade 6 ako noon at usong-uso sa amin yung karerahan ng bisikleta. Kung ngayon ay yung mga bumabangking ang usong-uso, noong kabataan ko ay bisikleta ang trip ng mga tao. Siguro kasi mura pero pwedeng pambiyahe. Noon sa amin kung isa kang estudyante na pumapasok gamit ang bike, ay astig at malupit ang tingin sa'yo ng mga kapwa estudyante. Nagkakarera pa nga kami at kung minsan ay pati mga tricycle kinakarera namin. Kaso hindi sila lumalaban sa amin at sa halip ay lalo nilang binabagala ng takbo kapag hinaharurutan namin sila sabay mura sa amin. Madadamay pa raw kasi sila sa disgrasya. Isa ako sa mga hambog na bata noon na ultimo jeep ay hinahamon ng karera. Hanggang sa naaksidente nga ako. Uwian na noon. Kapag uwian ay oras na rin ang karera. Galit na galit sa amin yung mga ibang motorista dahil sa pangangarera namin. Halos masakop namin yung isang lane. Nung hapon na yon ay may pulis na pala na nakaantabay para sawayin kami sa pagkakarera. Mga nakamotor sila kaya syempre mas mabilis sila sa amin. Sa takot namin na mahuli ay lalo kaming nagmadali makapedal at doon na ako na disgrasya. Hindi ako nakapreno kaya humampas ako sa paparating na kotse. Sir Neb, nawalan ako ng makakapitan dahil tumilapon talaga ako sa ere. Ramdam ko yung paglutang ko at nakita ko pa nga yung mga tao na nakatingala sa akin. Para akong nasa pelikula noon. Slow motion ng lahat. As in sobrang bagal na nainip na nga akong bumagsak ng tuluyan sa kalsada. Takot na takot ako dahil mabagal ang lahat at ako lang yung nakakakilos ng normal. Pero yung pagbagsak ko ay mabagal din. Nagsisisigaw ako at tinatawag si mama. Nakakatawa mang pakinggan ay sinubukan ko ng lumangoy sa hangin para lang bumagsak na ako. Pero nakalutang lang ako. Umiiyak na ako noon habang binubuka-buka yung mga palad ko para siguraduhin na nakakagalaw nga ako ng maayos. Ang nakakatakot pa noon, distorted din ang ingay sa paligid. Kagaya nga ng sa mga slow motion na palabas na lumalaki ang boses ng mga tao. Sa kakasubok kong lumangoy sa hangin, may nahawakan akong parang kwerdas ng gitara. Nasabi kong kwerdas dahil nung sumabit doon yung mga daliri ko ay gumawa yun ng tunog na kagaya ng kapag nag-strum ka ng isang kwerdas. Pagkatapos noon ay bigla na nga akong bumagsak sa kalsada ng padapa. Natulala ako nung bumalik sa normal ang lahat. Gumagalaw na ng maayos yung mga tao. Pero lahat sila ay natataranta dahil sa aksidenteng nangyari. Dinala ako sa ospital dahil dumudugo yung bibig at ilong ko. Gulong-gulo ako sa nangyari sa akin at chinek ng mga doktor yung utak ko dahil baka naalog daw ng husto kaya kung ano-ano ang sinasabi ko. Wala naman akong problema sa utak pero kinailangan akong operahan sa ilong dahil pumasok sa ilong ko yung isa kong ngipin dahil sa pagkakasubsob. Naging daan ng disgrasya ko para ipatigil ang pagpapagamit ng bisikleta sa mga estudyante kapag pumapasok sa school at pagmumultahin ng mga mahuhuling nangangarera. Pero wala akong pakialam sa resulta ng aksidente kong yun sa buhay ng lahat. Ang pinagtataka ko ay yung mabagal kong pagbagsak sa kalsada at yung malakwerdas ng gitara na nakalabit ko. Pagkatapos ay bumalik sa normal ang lahat. Glitch in the matrix kasi yun sa palagay ko. Bakit kaya nangyari yun sa akin? Isa yun sa mga karanasan ko na hanggang ngayon hindi ko alam kung saan hahanapan ng paliwanag. Sir Neb, pansinin niyo sana yung story ko. Kanina lang kasing dinner nangyari ito. Sana maisali niyo sa glitch in the matrix niyo. Ako nga pala si Jeno. Sana talaga mabasa niyo ito. Kanina kasi galing ako sa school. Alas 5 ang uwian namin. Tapos nakarating ako sa bahay ng 5:40 something. Nakita ko si mama na nagsasaing pa lang sa kusina. Namalayan niya na dumating ako.
Kaya tinawag niya ako at inutusan na ilabas yung mga gulay sa ref na isasahog niya sa nilulutong afritada. Nilabas ko naman yung carrots at patatas at pinatong sa may lababo. Nakita ko pa yung manok na frozen at singtigas ng bato na nasa palanggana. Tinusok-tusok ko pa ng hintuturo yung manok. Tapos sinaway ako ni mama kasi baka raw sumakit yung tiyan namin. Gayong pinaglalaruan ko yung pagkain. Pumanik na lang ako sa kwarto para magbihis at mag-check ng mga gamit ko kung may kailangan ba akong gawin na homework o mag-review. Wala naman kaya bumaba na lang uli ako. Saktong nasa kalagitnaan ako ng hagdan ay tinawag ako ni mama. Kakain na raw. Sumilip ako sa kusina at sa gulat ko ay naghahanda na sila ng mesa. Naroon na si tatay at mga kapatid ko. Pagtingin ko sa wall clock ay mag-aalas 8 na ng gabi. Napanganga talaga ako at napasilip sa bintana. Madilim na nga at bukas na yung mga ilaw sa poste. Paano nangyari yun? Napasigaw talaga ako at napahawak sa ulo. Hindi ako pinansin nila mama at niyaya lang uli ako na kumain na. Paglapit ko sa kanila ay sinabi ko kay mama, nakakapanhik ko pa lang kaya papanong nakaluto na agad siya at kakain na kami. Sabi lang ni mama ay baka nakatulog ako at nanaginip dahil kanina pa raw talaga siya tapos magluto. Sabi pa niya ay tawag siya ng tawag sa akin dahil ipapasindi niya nga yung TV pero hindi ako sumasagot. Kaya inisip na lang niya na natutulog ako. Buti na lang daw at dumating ang kuya ko na siyang nagbukas ng TV. Hindi naman kako ako nakatulog dahil nagpalit lang ako ng damit at nag-check ng mga gamit saglit. Wala ngang 10 minutong gawain yun. Kaya papanong nangyari na alas 8 na. Pati hindi ko naririnig na tinatawag niya ako. Tanong ako ng tanong kay mama. Lalo pa at natatandaan ko na pwedeng ipambato sa bintana yung manok sa apritada bago ako umakyat. Tapos ayun na siya at umuusok na sa tasa ng ulam. Sabi ni tatay ay baka nalito lang ako. Malamang ay nakaidlip daw ako nang hindi ko namamalayan. Tapos ay pilit na nilang dinismiss yung sinasabi ko at nagyaya ng kumain. Pansin ko na medyo bad trip si tatay dahil siguro gutom na. Kaya hindi ko na pinush yung topic. Pero habang kumakain kami at nag-uusap sila ng kung ano-ano ay hindi mawala sa isip ko yung nangyari. Halos 2 oras kasi ng buhay ko ang biglang nawala nang hindi ko namamalayan. Pwede ba yun? Nakatulog ako nang hindi ko alam. E di sana sa lapag ako nakahiga dahil sa pagkakatanda ko ay nakaharap ako sa salamin habang nagbibihis. Tapos ay inabot ko lang yung bag ko sa mesa at nagkalkal ng gamit nang nakatayo pa rin. Kung nakatulog ako bigla, e di bumagsak sana ako sa sahig kasi nga nakatayo ako. Kaso hindi. Litong-lito ako, Sir Neb. Kinilabutan na lang ako nang ma-realize kong nakaranas ako ng sarili kong glitch in the Matrix. Ganito pala yung pakiramdam. Para akong lutang na hindi malaman kung ano ang gagawin. Para akong nanakawan. Ano kayang nangyari sa akin sa loob ng 2 oras na yun? Kaya ito ako at sa inyo na lang nagkukwento. Kasi kahit mga kasama ko rito sa bahay, hindi maintindihan kung ano yung nangyari sa akin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Tawagin niyo po akong Leon. Ang pangyayaring ikukwento ko ay personal kong karanasan na pinaniniwalaan kong glitch in the Matrix. Alam nyo kasi dati pa lang ay aware na ako sa teorya na namumuhay lang tayo sa simulation. Hindi ko na maalala kung saan ko nalaman ng tungkol dyan. Parang noong time yata na busy ako sa kakanood ng mga ghost caught on cam at angels caught on cam sa YouTube. Batang computer shop kasi ako at kung ano-ano lang ang pinapanood ko sa YouTube. Kaya ayun, kung saan-saan din ako napapadpad ng mga conspiracy theory. At isa na roon yung living in simulation. High school na ako nung makasaksi ako ng isang pangyayari na sa palagay ko ay siya mismong definisyon ng glitch in the Matrix. Usually ay hindi na ako umuwi sa tanghali. Pero nung araw na yun ay kinailangan kong umuwi sa bahay para samahan yung mga pamangkin ko
dahil sinugod sa lying-in ng mama nila na ate ko. Wala silang kasama sa bahay kaya ako ang tinawagan ni mama. Excuse naman ako sa klase noong hapon na dahil nga sa emergency. Nakapasok pa rin naman ako sa third and last period nung hapon dahil dumating ang biyenan ni ate para kunin muna yung mga pamangkin ko. Ayoko na nga sanang pumasok kaso hinatid ba naman ako ng biyenan ng ate ko. Tapos hindi pa sila umalis hanggat hindi ako pumapasok sa gate. Kaya no choice na ako. Pagpasok ko sa classroom namin ay doon nangyari yung kakaiba. Aircon kasi yung classroom kaya nakasarado yung pinto. Kumatok ako pagkatapos ay binuksan na yung pinto. Hindi ako nakapasok dahil yung mga nasa loob ay hindi mga kaklase ko, kundi mga tao na parang nasa opisina. Yung setting pati ng classroom namin ay nag-iba. Maihahalin tulad yon sa opisina ng mga operator sa pelikulang John Wick. Yun bang parang steampunk yung style na may pagka-retro. Parang sinauna yung mga gamit pero moderno. Siguro nasa 20 katao ang naroon. Tapos napatingin silang lahat sa akin bago lumingon sa isang babae na nasa likuran nila. Sir Neb, sa maniwala kayo at sa hindi, yung babaeng nilingon nila ay kahawig na kahawig ni Marilyn Monroe. Natulala ako lalo na noong lumapit sa akin. Pinindot niya yung switch ng ilaw sa gilid ng pinto pero imbis na dumilim ay nagbago na yung setting ng kwarto. Naging classroom namin at nakita ko na yung classmates at teacher ko. Pinatuloy ako ng teacher at kinamusta ang ate ko. Alam nila yung dahilan kung bakit ako absent at hindi nga raw in-expect ni teacher na makaka-attend pa ako ng klase niya. Sabi ko na lang ay hindi ko pa alam kung nakapanganak na si ate at kinuha nga ng biyenan niya yung mga bata. Nagpatuloy na yung klase. Wala akong sinabihan sa mga kaklase ko sa nangyari. Sa halip ay pumunta ako sa computer shop noong uwian na para maglapag ng naranasan ko sa isang forum tungkol sa conspiracy theory. Ang sabi ng mga kasamahan ko roon ay posibleng nakatap ako sa main office ng Matrix. Ang naroon daw ay yung mga taong gising na sa katotohanan na nasa simulation nga tayo. Ang kinugulat lang nila ay yung sinabi kong kahawig ni Marilyn Monroe, yung babae na nagpatay ng switch. Basta napaka-weirdo ng nangyaring yun, Sir Neb. Hanggang sa makauwi nga ako ay iniisip ko kung nananaginip ba ako ng gising o ano. Hindi naman na naulit yon. Pero sa loob ko, umaasa ako na sana ma-experience ko uli yun. Ako po si Shane galing Cebu. Shoutout sa mga kaibigan ko dyan na lagi ring nakikinig sa mga stories dito. Ibabahagi ko lang yung tungkol sa kusina namin sa bahay. Bale extension lang yung kusina namin noong bata ako. Maliit lang ang bahay namin. Nung medyo gumaan-gaan na rin ang pamumuhay ay nakapagpatayo rin kami ng kusina at ilang kwarto. May kakaiba sa kusina namin. Ewan ko ba. Pakiramdam ko ay may something doon na hindi normal. Ang daming pangyayari na hindi ko maipaliwanag. Nung nag-research ako sa internet at nung nakinig ako dito sa channel, tsaka ko lang nalaman na siguro ay may glitch doon sa kusina namin. Ito yung ilan sa mga karanasan ko, Sir Neb. Lagi akong sa kusina tumatambay noong bagong gawa yon, lalo na kapag walang trabaho si Papa. Kasi siya lagi yung nasusunod sa kung anong panonoorin sa TV. Sa kusina na lang ako lumalagi kasi mapresko. Sa mesa din ako gumagawa ng mga assignments sa school noon. Isang beses nga, nandoon uli ako at nagsusulat ng kung ano sa notebook. Focus na focus ako noon. Narinig ko na umakyat yung pusa namin sa sink. Nasagi niya yata yung rack kung saan namin nilalagay yung mga sandok na aluminum. Natumba yun at nahulog yung mga sandok. Inabangan ko yung pagkahulog nun at ang nakakabinging kalansing. Pero hindi yun nangyari. Kasi yung mga sandok, dahan-dahan na nahulog. Parang slow motion. Parang balahibo ng manok na lumulutang sa hangin. Gulat na gulat ako kasi hindi ganoon nahuhulog ang mga sandok. Nung tumama sila sa sahig ay walang ingay. Ang sunod na experience ko
noong minsang iwan ako nila mama sa bahay. May pinuntahan silang kamag-anak. Naiwan ako kasi bawal umabsent sa school. Exam week kasi yon. Gabi yon, nagluto ako ng tilapia. 3 piraso. Bale, prito lang para madaling lutuin. Nilagay ko yon sa container at kumuha ng isa. Kumain na ako at nalimutan yung tilapia. Kinabukasan mag-aalmusal na ako. Binuksan ko uli yung container at nakita ko na 3 pa rin yung tilapia na nandoon. Sabi ko sa sarili ko, baka mali lang yung unang bilang ko. Kinain ko yung 2 at nagtira ng isa. Pumasok ako sa school at sa hapon wala na kaming pasok. Pag uwi ko nagbukas uli ako ng container. Sir Neb, 3 pa rin yung tilapia na nandoon. Nakakatawa kasi infinite tilapia ang puta. Hindi ko yun kinain kasi hindi ko alam kung saan nanggaling yung mga tilapia na yun. Eto naman yung huli. Ito siguro yung pinaka nakakatakot kasi madilim nangyari. Nagising ako almost 3 AM na. Uhaw na uhaw ako. Lumabas ako at nagbukas ng ref. Kinuha ko yung pitsil at kumuha rin ako ng salaming baso. Humihikab pa ako noon nung isalin ko yung tubig. Hinihintay ko na mapuno yung baso. Kaso hindi yun nangyayari. Halos maubos na yung tubig na nasa pitsil. Pero hindi man lang lumalampas sa kalahati yung tubig na nasa baso. Nung maubos yung tubig sa pitsil, matagal ko yung tinitigan. Kumuha uli ako ng naka-plastic bottle na tubig at sinalin yun sa baso. Naubos lahat yun pero hindi pa rin ito napuno. Hinawakan ko yung baso. Sumilip ako sa ilalim kasi baka natapon lang dun lahat. Pero wala. Hindi ko yun ininom kahit na uhaw ako. Kumuha na lang uli ako ng plastic bottle sa ref at tumakbo pabalik sa kwarto. Takot na takot ako. Marami pa akong naging experience dito sa kusina namin. Actually hindi lang ako. Pati sila mama at papa. Meron ding mga kakaibang experience na hindi namin maipaliwanag. Hindi nga namin alam kung kailangan ba naming ipabless ito o ano. Sobrang kakaiba talaga ng mga nangyayari dito. Noong bata pa ako, may isang pangyayari na hindi ko maipaliwanag hanggang ngayon. Sir Neb, tawagin niyo po akong Ingo. 29 years old at isang cashier sa isang kilalang pawn shop. Glitch in the Matrix po yata itong story ko. Kaya sana mapansin niyo at maisama sa mga episodes ng Pinoy Creepypasta. Grade 4 na ako nang malaman ko na sa silangan pala sumisikat ang araw. Hindi naman po ganoon kahina ang utak ko na hindi ko alam ang mga direksyon. Hayaan niyo pong ipaliwanag ko. Ibig kong sabihin, oo, alam kong sa silangan sumisikat ang araw. Pero maling silangan pala yung nakikita ko na pinanggagalingan ng araw. Ang style kasi ng bahay namin, nakaharap sa east ang front door. So kung nakaharap ako sa front door, sa east, ibig sabihin ay nasa kaliwa ko yung north, kung saan doon nakapwesto ang 2 kwarto sa bahay. Pagpasok sa pinto at lumingon sa kaliwa, ay makikita nga yung mga katabing pinto ng kwarto. Una yung kina mama at papa na may 2 bintana. Ang isa ay nakaharap sa east at ang isa pang bintana ay sa north naman. Ako naman ang nag-occupy noong pangalawa at katabing kwarto na iisa lang ang bintana. Nakaharap naman yon sa north. Ang siste, Sir Neb, tuwing umaga sa paggising ko ay rektang-rekta sa buong kwarto ang sikat ng araw. Kapag sumilip ako sa bintana ay masisilaw talaga ako dahil nakatutok sa kwarto ko yung araw. Kaya nga yung kurtina doon ay hindi ko hinahawi. Tapos kinapitan ko pa ng posters para ma-block talaga yung araw. Sa buong kabataan ko ay buong akala ko na ang silangan ay sa tapat ng bintana ng kwarto ko. Mali pala ako dahil hilaga pala yon. Nalaman ko lang noong nanonood si mama ng Rated K, yung show ni Corina Sanchez. Tapos may in-interview sila na feng shui master. Sabi noong master ay maswerte raw ang mga bahay na nakaharap sa east ang front door dahil sagap na sagap nila yung sunshine sa umaga. Napapalakpak bigla si mama at ang sabi ay maswerte raw kami. Sabi naman ni papa
ay matagal na niyang alam na maswerte ang bahay na nasasapulan ng sikat ng araw sa umaga. Kaya nga raw pinagawa niya ang estilo ng bahay namin. Hindi ko mapigilang sumabat dahil alam ko nga na ang sikat ng araw sa umaga ay sa kwarto ko tumatama. Nasa gilid naman ang kwarto ko. Kaya ang sabi ko ay papanong mangyayari ang sinasabi nila gayong sa kwarto ko tumatama yung araw tuwing umaga. Sabi ni mama ay ano raw yung pinagsasabi ko? North ang kwarto nila. Nag-isip pa ako noon kung ano ang Tagalog ng North, kaya matagal bago ako nakasagot. Nung ma-realize ko na Hilaga ang North, ay sinabi ko kay mama na, "Anong North, mama? Sumisikat ba yung araw sa North? Di ba sa East?" Sabi naman ni papa, "Kaya nga, nasa East ang pintuan ng bahay natin. Doon sumisikat ang araw." Nakipagtalo talaga ako sa kanila at sa mga kapatid ko. Pinipilit nila na nakaharap sa East ang bahay namin. Pinagtatawanan nila ako kasi paiyak na ako noon. Hindi nga ako pwedeng magkamali. Kasi sa sobrang sapul ng araw sa kwarto ko, nag-experiment pa ako noon na gumamit ng magnifying lens para masunog yung papel. Hindi ko lang masabi yon kina mama kasi kamuntikan ng masunog yung linoleum ng kwarto ko dahil sa ginawa ko. Ang ending ay sinabi kong tignan namin bukas kung saan sisikat ang araw. Tapos ayun nga Sir Neb, tama silang lahat. Sa East nga nakaharap ang bahay namin. Tapos hindi ako nagising ng maaga dahil hindi ko nakitang nagliwanag yung buong kwarto ko. Nawala yung sikat ng araw sa kwarto ko na siya kong ginagawang batayan kung umaga na ba at dapat na akong maghanda sa school. Sobrang weird nang nangyari na yon sa akin. Magmula nang nalaman ko na North ang kwarto ko, ay hindi na sumikat sa bintana ang araw. Tinatanghali na rin ako ng gising dahil wala na akong palatandaan. Binilhan ako ni mama ng alarm clock para magising ng maaga at pinagtatanggal ko yung mga poster sa bintana dahil biglang dumilim ang kwarto ko. Hindi ko alam kung bakit nagkaganoon ang araw noong bata pa ako. Basta nung ma-aware ako na mali ako, biglang nag-iba rin ang nakasanayan ko. Para bang biglang nagbago ang bahay namin at hindi ko maipaliwanag kung papanong nangyari yon. Hello mga kapasta at Sir Neb. Tawagin niyo po akong Don. Share ko lang itong kwentong glitch in the matrix ko. Maiksi lang naman ito, kaya sana ay mapagtiyagaan nyo. Umpisahan ko muna sa panaginip ko ang kwento. Nanaginip ako na may kabit daw si Papa. Sa panaginip ko ay maagang umuwi si Papa sa bahay. Nasa sala kami noon ng dalawa kong kapatid. Tapos si Mama ay nagtutupi ng mga damit na bagong labas sa terrace. Nalaman lang namin na umuwi si Papa dahil binati siya ni Mama at sinabing napaaga ang uwi. Nagsisilip kaming magkakapatid sa pinto at nakita nga si Papa na may dala pang andoks. Binigay niya yung manok sa ate ko at sinabing ilagay muna sa ref dahil ulam daw namin sa hapunan. Hindi dumiretso sa loob si Papa. Tinulungan lang niyang magtupi ng mga damit si Mama. Tapos nag-usap sila. Maya-maya ay tumunog ang cellphone ni Papa kaya sinagot niya. Tapos ay nagpaalam siya kay Mama na aalis muna uli dahil may nakalimutan daw siyang gawin sa opisina nila. Sabi pa nga ni Mama ay masyado raw atat umuwi si Papa gayong hindi pa pala tapos ang gawain niya. Tinawanan siya ni Papa tapos umalis na. Mga ilang minuto ang nagdaan ay dumating naman yung kapitbahay namin na si Ate Lele. Niyaya niya si Mama na bumili ng relyenong bangus sa palengke. Ayaw sana ni Mama dahil may ulam na nga kami. Kaso dahil makulit si Ate Lele ay napilit din siya. Lumipat yung setting sa palengke at nakabili na ng relyenong bangus si Mama. Tapos may nakitang kakilala si Mama na papunta raw sa ospital para bisitahin yung anak nito. Kaya sumama siya roon at nauna nang umuwi si Ate Lele. On the way sa ospital ay nakita ni Mama si Papa na nasa butika kasama ang isang babae. Nakita rin ni Papa si Mama tapos ay natulala siya at napatingin doon sa kasama niyang babae. Lumapit sa kanila si Mama
at nagtanong kung ano ang ginagawa nila. Ang tapang noong babae. Siya yung sumagot na girlfriend siya ni Papa at bumibili sila ng pregnancy test dahil may hinala itong buntis siya. Nagkagulo sila at kalagitnaan ng pag-aaway ay inatake sa puso si Mama. Namatay si Mama sa panaginip ko kaya iyak ako ng iyak nung magising. Sa takot ko ay wala akong pinagsabihan ng panaginip na yon. Alam ko kasing masamang magkwento ng panaginip kapag mayroong namatay doon. Nanahimik ako ng matagal hanggang sa nalimutan ko na nga yun. Ilang buwan ang nagdaan at nakaramdam ako ng pagkabalisa habang magkakasama kami ng mga kapatid ko sa sala. Feeling ko noon ay nagde-deja vu ako dahil nasa terrace si Mama at nagtutupi ng mga damit. Maya-maya pa ay nagsalita si Mama na parang kausap niya si Papa. Pagsilip namin ng mga kapatid ko sa pinto ay heto na nga si Papa na may dalang andox. Grabe na yung kilabot ko noon pero hindi ako nagpahalata. Basta ang mga sumunod na nangyari ay kagayang-kagaya ng sa panaginip ko. Naiiyak na ako noon kasi alam ko nang mamamatay si Mama kapag nahuli niya si Papa at ang babae nito. In denial pa ako na totoo ang nasa panaginip ko na may kabit si Papa. Pero nang magpaalam siya kay Mama na babalik sa opisina ay doon na talaga ako natakot ng husto. Ayokong mamatay ang mama namin kaya gumawa na ako ng paraan para mapigilan yon. Pag alis ni Papa ay nagmamadali kong kinuha lahat ng damit na tinutupi ni Mama at sinabing sa loob na kami magtupi. Tinulungan ko siya at panay ang silip ko sa labas dahil baka tawagin siya ni Ate Lele. Nung dumaan si Ate Lele ay lumingon nga siya sa bahay namin. Pero nung makitang walang tao sa labas ay dumiretso na siya. Nakahinga ako ng maluwag nang makalampas na siya. Magdi-dinner na nang umuwi si Papa. Hinang-hina yung pakiramdam ko dahil gusto ko siyang kausapin tungkol sa kabit niya kung meron man. Pagkatapos ng hapunan ay doon ko na siya kinorner. Tinatanggi niya pero nang sabihin kong may sakit sa puso si Mama kaya dapat na niyang itigil ang kalokohan niya ay natahimik si Papa. Pina-check up namin si Mama para makasiguro sa kalagayan niya at nagulat siya na may maliit na senyales na nga na meron siyang heart ailment. Tanong siya ng tanong kung paano ko nalaman na may problema na siya sa puso. Sabi ko lang ay nakikita ko na nga ang mga senyales at naniwala naman siya. Si Papa naman nangako siya na nakipaghiwalay na nga siya sa kabit niya. Hindi naman daw yun buntis. Delayed lang talaga. Sa ngayon Sir Neb ay maayos ang pamilya namin at walang ideya si Mama at mga kapatid ko na nagkaroon ng panandali ang kabit si Papa. Mag-iisang taon na rin ang nakakaraan at hanggang ngayon ay thankful ako na minsan kong nasilip ang hinaharap at napigilan ang isa sanang trahedya. Tawagin niyo po akong Harry, Sir Neb. Sa ngayon po ay isa akong call center agent. Graduate ako ng kursong education. Kaso ayoko talagang magturo, lalo na sa mga pasaway na bata. Dahil medyo maalam naman ako sa English, ay dito na lang muna ako nag-apply ng trabaho. Etong mga maririnig nyo ngayon, ang pinakakakaibang bagay na nangyari sa akin. Wala akong paliwanag sa kung anong nangyari. Maarte ako sa katawan. High school pa lang gumagamit na ako ng mga skincare products. Lagi rin akong may dalang payong kasi ayoko nang naiinitan, lalo na kapag maglalakad sa pathway papuntang ibang classroom. Kung pwede nga lang noon na maglagay ako ng sunblock kaso konti lang ang baon ko. Sabi ng mga kaklase ko, para daw akong babae kung umasta. Baka raw bading ako. Sagot ko lagi, gusto ko lang na maging presentable lagi ang itsura ko sa lahat ng taong nakakausap ko. Anyway, ayun nga. Nadala ko yung ugaling yun hanggang sa paglaki at hanggang sa nagkatrabaho na nga ako. Sa kwarto ko bumili ako ng sobrang laking salamin para bawat araw na gigising ako ay makikita ko yung buong itsura ko sa harap ng salamin. After maligo ay dumadaan ako doon at tinititigan bawat kanto ng katawan ko para masigurong malinis. Isang beses nakatanggap ako ng message galing sa isang dating kaklase noong high school, si Marvin.
May reunion daw kaming batch. Invited ang lahat. Sabi ko sure na pupunta ako. Nagready ako nung mismong araw ng reunion. Bagong damit at sapatos. 2 beses pa ako naligo kasi alam kong darating din daw yung high school crush ko na si Aryan. At ang kwento sa akin ni Marvin ay single pa si Aryan. Pagdating sa school, halos hindi ko nakilala yung mga dating kaklase ko. Nagbago yung mga itsura nila at pati na rin daw ako. Payat ako dati at medyo tumaba na lang nung nagkaroon ng sariling pera. Kwentuhan, kainan, naglabas na rin ang alak nung gumabi na. Hanggang sa napunta yung usapan sa mga nangyari sa amin nung high school. Ito na yung medyo weird na pangyayari kasi halos lahat ng pinagkukwentuhan nila ay malinaw pa sa memorya ko, maliban sa isa. Sabi ni Marvin, noong 4th year daw kami ay umakyat ako sa mataas na puno ng mangga sa likod ng classroom namin. Sabi ko hindi ko na maalala na ginawa ko yun. Nagtawanan sila kasi nagpapasikat daw ako noon kay Aryan, kaso hindi ako pinapansin. Tawanan sila pero ako gulong-gulo. Wala talaga akong maalala. Tinuro ni Marvin yung dibdib ko. Sabi niya, paano ko raw malilimutan? Nadulas ako sa sanga ng puno. Sumabit yung dibdib ko sa sanga. Tapos nahulog ako sa lupa. Nung tulungan daw nila ako na makatayo, ay may malaking sugat na ako sa dibdib. Pulang-pula raw yung uniform ko dahil sa dugo. Nagpeklat pa nga raw yun. Sabi ko imposible. At totoo naman. Araw-araw akong tumitingin sa salamin. Walang peklat sa dibdib ko. Hindi ako bulag para hindi ko makita yun. Sagot ni Marvin, itaas ko raw yung suot kong t-shirt para magkaalaman. Tumayo ako at dahan-dahang inangat yung t-shirt ko. Sir Neb, kahit ako nabigla kasi may mahabang peklat na nandoon sa dibdib ko. Paanong nangyari yun? Buong gabi akong natahimik hanggang sa mag-uwian. Bala ko nga sanang yayain si Aryan na mag-date kaso nalimutan ko na dahil sa nangyari. Nagsorry si Marvin kung napikon daw ba ako, pero sabi ko hindi siya yung problema ko noong gabi na yon. Nakauwi ako sa bahay, sobrang lasing at natulog. Kinabukasan naisip ko, lasing lang ako nung reunion kaya mali-mali yung memorya ko. Tinaas ko yung t-shirt ko at nandoon pa rin yung peklat. Gulong-gulo ako. Hindi ko alam kung anong nangyari. Kung may nantitrip pa sa akin o talagang buong buhay ko ay hindi ko nakita o naalala yung peklat na yon. Hanggang ngayon nandito pa rin yung peklat. Wala na siguro akong pakialam kung anong dahilan ng mga nangyari. Basta ang mahalaga ay wala naman itong danyo sa buhay ko. Basta sigurado ako hanggang ngayon wala akong naaalala tungkol doon sa nangyaring aksidente sa puno.